Magandang gabi po sa ating lahat. Kami ay nagagalak na makasama namin kayong lahat sa gabi ito. Indeed, today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. There are a lot of reasons to rejoice tonight. It's Friday night at isang buong week na naman ang nagdaan. I'm sure that we are all praising God that we are able to survive another week. Kaya maraming salamat that we are able to come together tonight to minister to all of you through songs and through the Word of God. And we hope na sa pagsasama-sama natin sa gabing ito ay may maiiwang salitang Panginoon na magpapatatag sa atin. Even through the song na kakantahin namin, we want you to listen through the lyrics and also worship the Lord with us, because I know that this song might be very familiar sa ating lahat, but the lyrics can be a word that will strengthen our faith, that will boost our confidence that God is with us, that whatever happens in life, anumang suliranin ang dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, let us be still in the presence of the Lord. So join me and Pastor Alan and Bernard from New Covenant Christian Ministries dito sa KL as they join me in giving praise and worship to God for tonight. God bless us all. Suliraning man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Kapahiran sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above
Magandang gabi sa ating lahat. Nasaan man tayo ngayon, anuman ang mga sitwasyon, mga karanasan, ang kasalukuyang hinaharap ng bawat isa sa ating ngayon, ating ilagay sa ating isipan na ang ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos ay makapangyarihan, ang ating Diyos ay hindi nagbabago, ang ating Diyos ay maaasahan sa lahat ng mga pangangailangan. Amen. Sa gabing ito, gusto kong magbahagi ng topic na pinamagatang The Beauty of Remembering and Celebrating Our Life Events. The beauty of remembering and celebrating our life events. At ito ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 2 verse 7. It says, "The Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He has watched over your journey through this vast desert. These 40 years, the Lord your God has been with you, and you have not lacked anything." God bless the reading of His Word, and God bless us as we hear more about His Word. Ito ay pumasok sa aking isipan no ito nga nagkasunod-sunod ang celebration sa aking buhay. October 1 is my 12th year here in Malaysia, stay in Malaysia, and October 18 is my 19th year wedding anniversary, and of November 4 is my 42 over birthday. And December 25 or this coming December is a Christmas celebration. At natanong ko sa aking isipan, ano kaya ang mga good things sa mga pag-remember sa mga events na mga ito, mga important things na ma-remember what makes our celebration beautiful. At doon ay nakita ko doon sa life ng mga Israelite people. Dito sa Book of Deuteronomy, doon sa first 3 chapters, tinalakay niya doon yung what God did in the past in the life of the Israelites. At dito may 3 bagay na ating matututunan sa kanilang mga kanilang mga buhay, ng mga ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Number 1, it reminds us of our living God who listened to our cry. So, one beauty of remembering and celebrating events of our life is it reminds us of our living God who hears our cry. Or it reminds us of our living God who listened to our cry. Makita natin sa ating verse na He watched over your journey. He watched over your journey and He has been with you. Makita natin dito nga, if you are watching somebody, kailangan malapit ka sa Kanya para makita mo kung ano yung kalagayan niya. Kailangan malapit ka sa Kanya para marinig mo kung ano yung sinasabi niya. At niyan nga ang Panginoon sa atin. Malapit at malapit sa atin at kasama natin. Napapakinggan niya ang lahat ng mga sinasabi natin. Doon sa Psalm 145 verse 18 to 19, it says, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him, and He hears their cry and save them." So makita natin dito na ang ating Diyos ay malapit sa atin. Hindi kagaya ng awit na God is watching us from a distance. Hindi malayo ang Panginoon sa atin. Malapit ang Panginoon sa atin. So from the start, ang Panginoon ay nasa mga Israelite people. At ating tingnan ang mga sitwasyon nila. Alam natin na they were been in slavery for 400 years. And for that 400 years, they were oppressed and they were forced to work na walang labor, wala silang sweldo. At lahat ng mga hard work sa Egypt ay nabibigay sa kanila. So lahat ng mga improvements, lahat ng mga development sa Egypt ay it's because of the work of the Israelite people. At kung hindi nila natapos ang kanilang mga gawain, sila ay trato, sila ay cruelly treated, or hindi maganda yung ginagawa nila sa kanila. Nasasaktan sila. At may panahon pa na maalala natin yung mga baby nila is in order ni Pharaoh na itapon, mga lalaking baby nila tinapon sa Nile River. So yung kahirapan nila yon, yung mga kapighatian nilang iyon ay nag-force sa kanila na talagang tumawag ng
pag-asa, tumawag ng tulong. At yun, ang tulong na yun ay, ang tawag na yun ay pinakinggan ng ating Panginoong Diyos. At He promised them, God promised them deliverance. Mababasa natin sa Exodus. Hindi ko i-specify lahat, pero napakinggan ng Panginoon ang kanilang mga groaning, ang kanilang mga cry. At dito ay gumawa ang Panginoon ng way para sa ganoon ay i-let go sila ni Pharaoh. At ang ginawa ng Panginoon ay binigyan sila ng 10 plagues. Malala niyo yung 10 plagues? At yung 9 plagues, hindi pa kumilos si Pharaoh hanggang sa last plagues na yung plagues of the firstborn. Lahat ng mga firstborn sa Egypt ay namatay. Pero yung may dugo, malala natin, may dugo sa doorframe na bahay, tahanan ng mga Israelita ay God passed by. God passed by. So dito nagsimula yung celebration na the Feast of Passover. Sa kanila, noong na let go sila, sabi ni Pharaoh, lahat, punta na kayo. You go now. Pati yung mga animal ninyo, kunin ninyo, go, 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 go. So, nirelease sila ni Pharaoh. Yun yung pagsagot ng Panginoon sa cry, sa longing ng mga Israelite people. At from that, nung na-deliverance sila, dito nila sinicelebrate yung the Feast of Passover para ma-remember nila yung ginawa ng Panginoon na pag-deliver sa kanila for 400 years in slavery in Egypt. At sa atin, ang celebration ito, sa Old Testament yun ang celebration, pero sa New Testament, ang celebration natin ngayon is the Lord's Supper or the Holy Communion. Yung i-celebrate natin yung deliverance of God, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus para ma-deliver tayo sa ating mga kasalanan. At when there is the move of God, there is a celebration. Kung wala ang Panginoon, wala tayong isi-celebrate. Lahat ng mga celebration natin is, lahat ng mga nangyari sa ating buhay is because of the Lord. It's because God pinakinggan niya ang ating mga panalangin. At hindi lang ang mga taga-Israelite people ang may maalaala. Pati din tayo may maaalaala sa mga sitwasyon natin noon. Maalala natin yung sitwasyon natin before na pumunta tayo dito sa malayo. Yung kondisyon ng ating buhay, yung pangangailangan ng ating pamilya, kung kaya tayo ay nagpursige na pupunta dito. Marahil iba sa atin ay may nakita natin sa ating pangangailangan na may plano tayo pero kulang nga. So kailangan tayong lalayo para sa ganoon ay magtrabaho. At sa ating pagpangarap na lalayo ay nanalangin tayo. Sa ating pag-apply, nanalangin tayo. Sa ating paglakad, pag-travel, nanalangin tayo. Sa ating pag-training, nanalangin tayo. Sa ating pag-medical examination, nanalangin tayo. At lahat-lahat ng ating panalangin, from that nasagot ang ating panalangin. At nung pumunta tayo sa eroplano, natakot tayo kaya tayo nanalangin. Nanalangin tayo. Nung pumunta tayo sa ating agency, nanalangin tayo. Nung pumasok tayo sa ating bahay ng ating mga amo, nanalangin tayo. And God granted our request. Here we are. It's an evidence that God pinakinggan niya ang mga panalangin natin, ang mga kahilingan natin. At sa mga, kung ibabalik tanaw natin ang mga sitwasyong iyon, na isipin natin ngayon, the beauty is, maaalala natin na God is the same yesterday, today, and forever. Yun ang kalakasan natin. Kung pinakinggan niya tayo noon, papakinggan din niya tayo ngayon. Kaya kung ano yung sitwasyon natin ngayon, gagawin, or kung ano yung kahilingan natin ngayon, ibabalik din ang ating Panginoon. Jesus is the same yesterday, today, and forever. So whatever our needs today, whatever our cry today, whatever our longing today, ipapaalala niya na ang ating Panginoon ang kasagutan ng lahat ng mga iyon. Amen. Ang nangyayari kasi is,
nasagot ang mga ating panalangin. Pero nang nandito tayo, para nang nakalipot tayo sa mga nagbigay kasagutan sa hiling natin, nakalimutan natin yung tumugon sa ating mga panalangin. And pag nababalikan natin yung mga sitwasyon natin iyon, the good thing kung gusto natin, the beauty is our devotion to the Lord will be revived. Yung devotion natin, yung closeness natin sa ating Panginoon, maibabalik. Ma-acknowledge natin yung God na sumagot sa ating mga panalangin. Amen. At yun din ang ating gagawin ngayon. Yun din ang ating pag-asa ngayon. Yun din ang ating kalakasan ngayon. Kung pinakinggan na ang Panginoon ang ating panalangin noon, papakinggan din niya ang ating kahilingan ngayon. Ano man yung mga pangangailangan natin ngayon, ano man yung mga sitwasyon natin ngayon. Kung hindi tayo mag-give up, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan na yan. Amen and amen. Number 2, it reminds us that everything we have is from the Lord. Sabi doon sa verse, the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He has watched over you. God has been with you. I believe in hard work. Pero kung wala ang Panginoon na nagbigay ng kalakasan natin, wala ang Panginoon na nagsustain sa atin, hindi natin nakuha ang lahat ng mga ito. Yung mga Egyptian, God blessed them with so many property. Pati din yung mga animals nila in the wilderness, God had blessed them, increased them. At God blessed their sandals, hindi nasira. Yung mga damit nila, hindi nasira for 40 years. O sa pag-travel nila sa wilderness, sa desert. So, makita natin dito na ang Panginoon ang pinanggagalingan ng lahat. And before that verse, sa verse 4 to 6, sabi niya doon, you are going to pass by the territory of your brother Esau. Sabi niya, don't take anything from them. Don't provoke them to war. Ano man yung kakainin ninyo, ano man yung iinumin ninyo, babayaran ninyo. If we acknowledge that everything we have is from the Lord, then the Lord has the right to say ano yung panggagamitan natin doon. Yung sabi niya doon, huwag niyo gagalawin ang mga pag-aari ng kapatid ninyong Esau. Tinuturuan tayo ng Panginoon to be a good neighbor. Doon sa Mark 12:31, sabi, love your neighbor as yourself. May taong pumunta sa Panginoong Hesus at sabi niya, what will I do to inherit the kingdom of God? Sabi ng Panginoon, what's the law? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. In love your neighbor as yourself. Sabi ng taong iyon, who is my neighbor? And Jesus said, and Jesus talks about the parable of the Good Samaritan. And Jesus explained to them that yung good neighbor is yung taong nangangailangan. Yung neighbor is yung taong nangangailangan or yung taong tumulong sa nangangailangan. In vice versa. Our neighbor is yung nakikita natin nangangailangan. God bless us para sa ganon is makatulong tayo sa mga nangangailangan. Hindi sa atin. May money history tayo. May dahilan kung bakit tayo nagpursige na pumunta tayo. Kung ibalik tanaw tayo, may maalala natin na nangangailangan tayo ng pera. Kaya tayo ay naghanap ng pera. Marahil iba sa atin is walang makain noon. Marahil iba sa atin is walang matutulugan noon. Marahil iba sa atin is nagkasakit yung mahal natin sa buhay tas walang pinangbayad natin sa ospital. Or marahil naranasan natin yung umutang tas kinabukason may kumatok sa ating pintuhan at naniningil ng ating utang. Kaya tayo nagpursige ng dahil sa mga kahirapang ito. Pero sa mga the beauty of remembering this one is magiging much better person tayo. Magiging makatao tayo. Good person tayo. Kasi maiintindihan, makaka-relate tayo sa mga taong nangangailangan. Amen.
In hope, yung mga karanasan natin noon na mga pangangailangan na yun is mag-force o yung bang magbigay sa atin ng heart na magtulong sa mga nangangailangan. Hindi yung sabihin, no, si Bahir, bahala sila sa kanilang buhay. Ako din noon, ganito, naghirap ako. Pero hindi yan. Ngayong may pandemic, ngayong mga typhoon sa Pilipinas, it's time for us to extend what we have. The Lord said in Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. And God said, God blessed a cheerful giver. So, the reason why God bless us, the reason why we are still working, the reason why may trabaho pa tayo, the reason why nagsasahod pa tayo, the reason why we are alive is that for us to extend our help to those who are in need. Amen. Number 3, it reminds us to evaluate ourselves. Sabi doon, for 40 years, God has been with you. May number dito, 40 years. So, ma-evaluate natin ang ating sarili. 12 years ako dito. Ako na-evaluate ko yung sarili ko through kung naaalala ko yung celebrate ko yung mga time. A celebration, it doesn't need to mag-spend ka. Celebration is thanking the Lord. Magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng magiginawa. Hindi na kailangan mag-party ka ng bungga or hindi na kailangan mag-party. Celebration is thanksgiving to the Lord. Yung magpasalamat tayo sa Panginoon. At nung na-reach ko yung mga taon na yun, sabi ko, 12 years ako dito, andito pa ako. More than 40 ako, andito pa. Sabi nila is 40, dapat stable ka na. Pero doon natin ma-evaluate ang ating sarili. Doon sa life ng mga 30 years old ako, wala akong asawa. Single pa ako. Pero it's normal na ma-evaluate natin ang ating sarili pag lalo na pag sa mga birthday, ang mga anniversaries. Ma-evaluate natin ang ating sarili. Yung sa karanasan ng mga Israelite people nung nag-travel sila sa wilderness, puro complaining, puro rebellious, puro takot. Makita natin doon na nang dahil sa kaniyang rebellion, dahil sa kaniyang disobedience, instant na 11 days na ma-reach nila yung Canaan, yung promised land. Pinag-ikot-ikot sila ng Panginoon ng 40 years. Nag-travel sila ng 40 years to reach Canaan. Kasi sa isip siguro ng Panginoon, baka mag-isip sila at babalik sila sa Egypt. May murmuring attitude sila. Nung makita natin dito na being rebellious, being disobedient, pati din yung ugali natin. Kung disobedient pala tayo sa Panginoon, kung rebellious pala tayo sa Panginoon, rebellious tayo pala sa Panginoon, pati yung the way we face challenge in life, hindi maganda. Kagaya ng mga Israelita, may mana na God provided them in the wilderness, pero nag-complain pa rin sila, mana in the morning, mana everyday mana. So binigyan sila ng Panginoon ng quail. At habang kinakain nila yung quail, imbis na magpasalamat sila, nagko-complain pa sila, kinakain nila. So God struck them with plagues. Kasi habang kinakain, nagalit ang Panginoon sa kanila. Kasi kinakain nga nila yung meat. Kasi mana, gusto namin din meat. Binigyan sila ng Panginoon ng meat. Habang kinakain nila yung meat ng quail na yun, nagko-complain pa rin sa imbis na magpasalamat. You are so bitter in life. So pag rebellious pala tayo sa Panginoon, disobedient tayo sa Panginoon, pati yung the way how we face life, the challenge in life is not the right way. Imbis na harapin natin with positive thinking, with positive approach, murmuring, rebellious, ano pa yung mga ginagawa natin? Tuloy, nag-travel sila ng 40 years. Imbis 11 days, 40 years. Makita natin dito na sa being disobedient, madami tayong mawe-waste na time. Kasi 11 days compared to 40 years. Madami tayong mawi-waste doon. So what is disobedience? Disobedience is anything that you do outside the will of God is disobedience. Hindi lang yung 10 commandments. Hindi lang yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Love yourself, love your neighbor as yourself. Hindi lang yun. Pero anything you do outside the will of God is disobedience. Anything you do that's not pleasing to God is disobedience. At pag gusto mo
gawin mo ang gusto mong ginagawa, gusto mong gagawin, madaming mga bagay na wasted. Kagaya pag Sunday, imbis na punta ka lang sa church, magstay doon. Pero ang ginagawa natin is you go with our friends and have there, shopping. Alam natin, sa Grab car nga madami tayong naubos. In 10 years, imbis na madami tayong natapos, pero pag uwi natin sa bahay, kunti lang ang natapos. It's because dito sa malayo, imbis na mag-earn kasi limited lang ang time natin dito. Pero ang ginagawa natin is relaxing, na parang walang mangyayari bukas. Na parang, hindi ko alam sa atin. Pero ang sa akin, yung mga kunting, yung mga bagay-bagay, mga maluho, yung mga bagay-bagay lang na gusto natin ang mga ginagawa natin. Madaming masisave, madaming, mas smooth ang ating buhay kung tayo ay nag-o-obey sa ating Panginoon. Obedience is the key to a peaceful life, in a smooth life. Hindi yung walang problema. But praise God, we are not perfect. We are not perfect nga. But all wrong moves from the past or failures that we made will make us humble before the Lord. Yung nung gumagawa na maging need tayo sa Panginoon, maging dependent tayo sa ating Panginoon, ma-acknowledge natin ang Panginoon, mag-depend more tayo sa Kanya, and made us stand still before the Lord. Yung mga bagay-bagay, pag na-evaluate natin ang sarili at, ito ako kasi ganito, hindi ko kasi ganito. So alam natin yung ating inaayos sa ating buhay. The blessing for obedience is in Deuteronomy 28:1-6. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth, and all this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, in crops of your land, in the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading through will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Ituloy na, madami doon yung blessing for obedience. God really bless those who obey Him. So today, before we start a Christmas celebration, it's time for us to evaluate ourselves if we are obedient to God. And I do believe that God will bless us, and when we are abiding, or when we are obeying to Him. And so ito ang aking ma-share. There are 3 things of the beauty of remembering and celebrating any of our events in life. Number 1, it reminds us of the living God who listened to our cry. Number 2, it reminds us that everything we have is from the Lord. Number 3, it reminds us to evaluate ourselves. And above all, we will learn to be grateful to God in every events of our life. Amen. Heavenly Father, we thank you for today. Help us to celebrate the events of our life with joy. We thank you for through these events of our life, oh God, we will remember how you heard our cry, how you answered our prayer, and we will realize, oh God, and we will acknowledge, oh God, that everything we have is from you, oh God. We will say, oh God, we will come to realize, oh God, that without your help, without your providence, without you sustaining us, Father, we are empty, Father. We thank you so much, and thank you, oh God, for the failures that you made it. You make it beautiful, or you have fixed it, oh God. The wrong moves that we have, you have changed it, oh God. We thank you for the privilege, oh God, that we have seen our life. We have acknowledged
we have evaluated our life, oh God. Thank you for the chance, oh God, that you have given to us, oh God, in all those failures, oh God, that we have. It shows us, oh God, that we need to more dependent on you, oh God. It helps us to humble down ourselves before you, oh God. And so, Lord, whatever the events of our life, help us to face it with thanksgiving, Father. We thank you so much in everything, oh God, ano man yung mga hinaharap ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa pandemic na ito, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga may naapektuhan sa typhoon, Father God. Lord, help us to extend what we have, oh God, because that's what you want in us, Father. We thank you so much. You want our life to be meaningful, Father. You want our life to be pleasing to you, Father. You want our life na maging it brings glory to you, Father. We thank you so much. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Have a beautiful celebration to all.